Paano mo malaman kung saan ka magaling? Siya nga pala, may nag-text sa akin kahapon na bakit daw ako huminto na gumawa ng video. Kaya ngayon, gagawa ako ng isang video para sa mga nakamiss sa akin na nakagawa ng ilang video tapos bigla na lang nawala. Ako po'y nagbabalik muli. Gagawa pa ako ng maraming video na alam ko na mayroong matututunan yung mga manunood. Balik tayo. Pero bago yan ay magkwento muna ako. Nung bata-bata pa ako ay hindi ko alam kung saan ba ako magaling. Sinubukan ko naman yung mga halimbawa sa eskwelahan, sa mga palaro-laro. Sinubukan ko namang mag-volleyball. Hindi naman ako magaling doon. Lagi akong ginawa ko naman na nag-practice hapon na alam ko yung teacher ko dati na isang buwan niya ako bago ako umuwi, pinagpa-practice niya ako, pinaserve niya ako ng kailangan may tawid ko yung bola sa kabilang net. Yun, isang buwan yun na sinasabi niya na pero wala pa rin. Nung naglaro kami, nakita ko na mahina ako. Naglaro kami sa district meet. Sa district meet ay natamaan pa ako ng bola ng mga kalaban dahil sa maliit ako. Tapos akala ko'y kayang-kaya ko, malalakas pala sila, hindi ako nakaano doon. Kaya yun, marami akong nasubukan mag-baseball, kaya lang lagi namang hindi ako kaya sabi ko, iba na. Paano ko kaya malalaman kung saan ako magaling? At yun, kahit nga rin sa pag-aaral, sa mga pag-aaral ng mga skill-skill, nag-aaral din naman ako ng mga automotive, electrical, electronics, at carpentry. Wala akong na-perfect na alam kong skill talaga ako doon. Puro lahat simula. Ang problema sa mga yon ay wala ako man lang na expert na isa. At ang dahilan nun, kaya wala akong na-expert na isa sa mga napag-aralan ko. Dahil hindi ako nakapokus, hindi ako nag-concentrate na talagang gagalingan ko. Ang inaano ko lang, basta masubukan ko, ayun, pag hindi naggumana, wala na, lipat na naman ng isa. Ayun, hanggang sa nagpunta nga ako dito sa abroad, yung pang-welding na pinakaayaw ko na gawin na pag ginaamoy ko yung usok ay masakit sa ulo. Pati yung pag-acetylene, yung pagputol ng bakal, ginagamit namin yung acetylene. Ayaw ko din yun sa nasa Pinas ako kasi pag naamoy ako ng usok ng mga bakal, lalo na sa welding, ay sumasakit ang ulo ko kaya iniiwasan ko yun. Pero nung dumating ako dito, yun pala yung trabaho ko. At sa ilang taon ko na pagtatrabaho dito na nasanay na rin ako. At dito na rin ako matuto na mag-welding dahil sa katagalan na nag-focus ako na kailangan kong gawin dahil yan nga ang trabaho ko Kailangan ko na galingan na mag-welding at magputol ng bakal at mag-assemble din. Kaya dito ko na lahat yun natutunan dahil nga sa nag-focus ako sa isa lang, sa pag-welding na ko na mag-welding tapos yun, ang isa pa magputol, mag-assemble. Focus ko yun sa lahat sa 5 taon. Paano mo malalaman na ikaw ay isang magaling sa isang bagay? Una sa lahat, pansinin mo yung nasa paligid mo, yung mga kasama mo, kaibigan mo, katrabaho mo, magulang mo, mga kapatid mo, asawa mo. Pansinin mo ang sasabihin sa'yo. Kung sasabihin nila na ikaw ay magaling sa ganito, madali yung paggawa mo, o di kaya sila na mismo ang magsasabi na ikaw ay magaling sa ganun. Pansinin mo yon at maririnig mo rin sa kanilang bunganga na magaling ka pala sa ganung bagay kahit hindi mo alam. At yun ang tutukan mo. Kung alam mo kung saan ka magaling, ay alam mo na yung i-improvein mo na gagawin mo. Halimbawa, kung sa pagluluto, na sabi nila na masarap kang magluto, ayusin mo ang pagluluto mo. At yan ang pagdating ng araw, ay gagamitin mo yan sa pagsisimula ng iyong negosyo. Kasi hindi lahat ng tao ay magaling sa pagluluto. Ako nga, hindi rin ako magaling sa pagluluto. Mga kasamaan ko, pag ako'y nagluto, sabi nila, iba daw ang lasa. Sa
niluluto nila. Kaya yon, kung ikaw ay magaling sa pagluluto, ayusin mo ang pagluluto mo at subukan mo yung ibang pasarapin mo yung luto mo at baka pagdating ng araw ay maibibenta mo sa mga kapitbahay mo at dyan pa magsisimula ang negosyo mo. Paano mo malalaman na magaling ka sa isang bagay? Ang mapapamura ka na sabihin mo, pag mayroon siyang ginagawa na hirap siya o di kaya magaling siyang gumawa at nakikita mo agad na sabi mo na, kayang-kaya ko yan ah. Yun ang isang technique para malaman mo kung saan ka magaling. Kung nakikita mo nakikita mo sa iba na kaya mong gawin, mas magaling ka pa, alam mong paggagawin mo ay mas gagaling pa. Doon mo rin malalaman na ikaw ay magaling sa ganung bagay. Dahil sa paghanap ng kung saan ka magaling ay napakahirap. Kailangan talaga ng partisipasyon ng ibang tao na nakapalibot sa'yo. Sila din ang magsasabi at doon mo rin malalaman sa sarili mo din. Di mo napapansin na mayroon kang ginagawa na hirap yung isang tao samantalang ikaw ay madali mo lang nagagawa yun. Doon mo malalaman na magaling ka sa isang bagay at pagtuunan mo ng pansin, mag-focus ka at kung ano man yan, gawin mo na kahit iisa lang simulan mo, baka yan ang makapagbabago sa buhay mo dahil lahat tayo ay binigyan ng iba-ibang talento na gagamitin natin kung nasaan man tayo ngayon. Bakit ko ba ginagawa ito na nagtuturo ng ganito? Ginagawa ko to dahil naniniwala ako na may mga tao pa rin na kagaya ko na natagal nilang malaman kung saan sila magaling sa isang bagay. Sa kapahanap, kasusubok, ay doon na rin nila natagpuan kung saan sila magaling. At naniniwala ako na sa pagsubok at paggawa, gumawa ka, gagawin mo kung ano yung naisip mong gawin, subukan mo hanggang malaman mo kung saan ka magaling. At tsak din, sa kasusubok mo ay mauumay din ang mundo at ibibigay sa'yo kung ano yung nararapat sa'yo. Kung hindi mo pa alam kung saan ka magaling ngayon, huwag kang mag-alala dahil darating din ang araw, makikita mo yan. Basta subok ka lang ng subok, malalaman mo din yan. Sa pagkakamali ay dyan tayo matututo. Huwag tayong mapanghinahan ng loob o di kaya ay mahihiya na dahil sa nagkamali tayo ay pinagtatawanan tayo ay huwag nating pansinin ang mga yun. Ang isipin na lang natin na basta yung ginagawa natin ay alam natin na hindi nakakasakit sa kapwa at alam natin na may mabuting may dudulot ay huwag tayong mahiyang sumubok at matakot. Kaya kung may iniisip ka na bagay na dapat mong gawin, simulan mo na agad. Huwag ka nang pagpatumpik-tumpik na hihintayin pa yung timing dahil wala na yung ganun sa ngayon. Kung kailangan mong may masimulan, basta gawin mo agad. Huwag lang yung mga masasama. Magsimula ka ng gawin agad para makita mo na kung saan ka magaling. At kung nagustuhan mo pala ang video na ito ay mag-like and share naman para malaman din ng iba. Sa mga magulang na nagpatapos ng kanilang mga anak at sa mga anak na nagtapos dahil sa kanilang pagsisikap na hindi nagpabaya sa pag-aaral, congratulations sa inyong lahat. Proud na proud ako sa inyo. Kaya galingan nyo pa sa susunod. Hanggang dito lamang po at see you sa susunod na video. Bye!